give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for our sake became born. So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I'll never know how much it costs to see my sin upon the cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon the cross. So here I am to worship, here I am to
Panatilihin ng kabanalan, katahimikan at kaayusan sa ating pagsamba. May maayos at naaangkop na pananamit para sa pagsamba. Magdala palagi ng Biblia sa tuwing dadako sa pagsamba. Katagpuin natin ang Panginoon sa itinakdang oras ng ating pagsamba. Iwasan na pakikipag-usap sa katabi sa oras ng pagsamba. Ipinagbabawal ang pagkain sa loob ng panambahan at kung maaari, paki-off ng mga cellphone upang maiwasan ang ingay sa panahon ng pagsamba. Makiisa sa lahat ng bahagi ng pananambahan tulad ng pag-awit at panalangin. Iwasan ang magpataya-tayo sa oras ng pananambahan. Tagpuin natin ang Panginoon na may malinis na puso at maging handa upang malaman ang kanyang kalooban. Magkaroon ng magandang espiritu at pakikipag-fellowship sa mga kapatiran. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Sa nakaraang isang linggo, lahat ba ay pinagpala ng Panginoon? Kung kayo'y pinagpala ng Panginoon, naanyayahan kayong tumayo at mangagbatian sa bawat isa sa atin. Mapalad ang araw na ito na nakasama ko kayo sa panambahang ng LEBC. Yan. Sa mga nasa online na nakikinig at nanonood sa panambahang ito, kayo po ay akin pong binabati. Magandang umaga po at magandang mapalad na araw ng linggo sa bawat isa sa inyo. Sa inyong mga pagbati, mga kapatid, mapalad ang bawat isa sa inyo. Okay, manatili po kayong nakatayo. At tayo po ay babasa ng ilang bahagi ng salita ng Diyos na matatagpuan sa Aklat ng Mga Awit, Kabanata 150, mula sa una hanggang sa dulo. At ganito po ang sinasabi. Okay? Sabi
po ng awit 150 from verse 1 up to the following, sabi, sa banal na templo ng ang Diyos ay awitan, purihin sa langit ang lakas na taglay. Siya ay purihin sa kanyang ginawa. Siya ay purihin sapagkat dakila. Purihin sa tugtog ng mga trumpeta, awitan sa saliw ng alpa at lira. Sa tugtog ng tambol, magsayaw purihin. Sa mga alpa at plota, lahat ay tugtugin. Ang Diyos ay purihin sa tugtog ng pompyang, sa lakas ng tugtog, siya'y papurihan. Purihin si Yahweh sa lahat ng nilalang. Purihin si Yahweh. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo pa'y manalangin. Manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat. Panibagong pagkakataon ng Diyos na kami sasamba sa iyo sa lugar na ito, sa Espiritu at katotohanan ng sama-sama na magkakapatiran. Dalangin ko, O Diyos, sa iyo na ang banal na Espiritu ang siyang lumukob sa bawat isa, lalo na ang buong simbahan ito, O Diyos, upang ang gawa ng kaaway ay hindi makapanira. Salamat po sa iyo pong biyaya at pagpapala. Gayon din naman, salamat sa iyong lingkod na iyo pong gagamitin sa araw na ito upang pahayag ang iyo pong mabuting balita, lalo na ang kaligtasan, Panginoon. Gamitin mo po siya mightily na upang maipahayag ang iyo pong mga salita na siyang magiging sanhi, Panginoon, ng bawat makarinig, Panginoon, ay buksan mo ang puso't kaisipan upang sa kanila pong diwa ay manatili ito at maging bagay na siyang magpapakilos sa kanilang kaluluwa upang ikaw bilang aming Diyos ay tanggapin at kilalanin bilang tagapagligtas at Panginoon ng kanilang buhay. Salamat po na sa pagkakataong ito, muli, ang aming pong panambahan, bagamat may pagkakataon, Panginoon, may mga kapatid kami na may kapansanan, O Diyos, na aming pong tinakbo ng isang kapatid, Panginoon, sa ospital upang lapatan ng Pangunang Lunas, O Diyos. Nawa ang iyong pong biyaya at pagpapala ang iyong nga pong ipagkaloob sa kanya. Kaumagang ito, O Diyos, kami po'y lumalapit. Nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa mga kasalanan aming pong nagawa. At salamat sapagkat sa iyo pong pangako na kung aming kikilalanin ng aming pong mga kasalanan at hihingi ng kapatawaran, ikaw ay tapat na kami patatawarin at kami ay lilinisin sa aming karumihan. Salamat, Panginoon, sapagkat sa pamagitan nito, kami po ay magiging mapalad upang maging daluyan ng iyong pagpapala sa aming pong mga kapatid. Salamat po ng maraming, Panginoon. Nawa ang itong dakilang pangalan ang siyang maitaas sa aming bulwagang ito, O Diyos, at ikaw ang mapapurihan at maparangalan sa aming pong pananambahan. Salamat po ng maraming patuloy na aming pong itataas ang iyong dakilang pangalan pagkat ito ang aming pong dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Manatili po tayong nakatayo at ating pong anyayaan ang ating pong mga tagapagtugtog upang tayo pangunahan sa ating pananambahan. Good morning po mga kapatid. Ayan. Isang linggo na naman ang nakalipas, ano. Nung nakaraang Wednesday, Thursday, Friday, naka-attend po kami ng Educators Convention ni Joyce sa school, no. And nakaka-bless dahil muli na-encourage ulit yung bawat isa sa mission na itinilagap sa amin ng Panginoon bilang mga teachers. And yung mga pastor na nag-speak, no, even sila ay nag-share
ng mga nangyari. Dahil nga po, di ba, natapos na yung pandemic, nasa transition na tayo, and nakaka-comfort lang to hear na even yung mga pastor, mga leaders ng mga church and schools, ay even sila, ay nag-aminado sila na dumaan din talaga sila sa mga pagsubok, meron din sa depression, meron din ng mga iba't ibang challenges, no? Pero yun nga yun yung nagpapatunay na tayo ay tao lamang. And dahil tayo ay tao lamang, kailangan natin ng mas malakas sa atin, ng mas matatag sa atin. At yun ay ang ating Panginoon. Hindi po ba? Na anuman yung mga nangyari noon, mangyayari pa sa hinaharap, mayroon tayong kasiguraduhan na sa ating Panginoon, wala tayong dapat na ika-worry dahil tapat siya sa kanyang mga salita. Hindi po ba mga kapatid? And ngayon, nandito tayo, nakikita ko po kayo, isang patunay na yan ang katapatan ng ating Panginoon, hindi ba? Sa bawat araw nga na dumaraan, patuloy na ang katapatan ng Panginoon ay nararanasan natin sa ating buhay. Kaya nga naman mga kapatid, no, tayo ay sama-sama na magpasalamat sa ating Panginoon. Handa na po ba kayo na magpasalamat, na ibalik ang lahat ng papuri sa ating Panginoon? Amen.
kasama sa pamilya ng Panginoon, no, mga kapatid. Tunay na siya ang nagbigay ng kulay sa ating buhay. At siya ay tapat na, sapat at higit pa. Sa
Diyos ay sapat na sa lahat ng bagay. Naniniwala po ba tayo doon, mga kapatid? No? Kahit kailan, hindi siya nagkulang.
lang ma-remind mga kapatid, sa gitna man ng pagsubok, sa gitna man ng mga pinagdaraanan natin na problema sa buhay, mayroon tayong Diyos na hindi magkukulang kailanpaman. Kaya patuloy natin ibalik sa Kanya ang pasasalamat. Mahal kita, walang hanggan ang iyong biyaya. Buong buhay ko, hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pagmulat hanggang sa paghimbing, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako'y nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Pag-ibig mo ay siyang gabay sa kasakiman. Nariyan ka sa gitna ng kadiliman. Ika'y aking kaibigan, O Diyos aking Ama, at ako'y buhay sa kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako'y nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako'y nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo? Kailan may di magbabago ang kabutihan mo? Buhay ko'y iaalay ko, lahat para sa'yo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo? Kailan may di magbabago ang kabutihan mo? Kailan may di magbabago ang buhay ko'y iaalay ko, lahat para sa'yo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo? Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako ay nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos.
this time is time of prayer. God be praised for this opportunity to be with you again this morning. Alam ko na binigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon upang lumapit sa Kanya at tayo manalangin. Marami tayong kahilingan, bagamat alam ng Panginoon ang bawat isa. Everything lay bare before God and no one can hide from Him. Di ko alam this time, I have to start the message or just for prayer. Tatay? Prayer. We can individually come to the throne of God's grace as what the Bible says to us. Each one is accountable to Him, and God, our Father, knows what we need before we ask. The Holy Spirit is the one giving us words. Kung paano natin ito sabihin sa Kanya, may mga pangangailangan ang bawat isa, kailangan natin ang Kanyang kalakasan, marami tayong ipagdasal sa ating buhay, sa ating pamilya. Pagdating ko, when we just arrived, Sister Del, pag-alaman ko na dinala sa hospital. It's sad, but it's the reality of life. May mga kahinaan tayo, hawak ng Panginoon ang ating buhay, at ang ating mensahe mamaya, may kaugnayan ito sa ating pakikipag-usap and we be with the Lord for all eternity. Napag-alaman ko rin ang ating kapatid, si Brother Idel, hindi na natin kasama sa umagang ito dahil may karamdaman. I will voice out the prayer, but we will be requesting everyone to offer words of prayer to the Lord. Tayo ay yumuko at tayo manalangin. Mapagpalang Diyos, Ama naming banal, sa umagang ito. We as part of your body, the church, acknowledges our limitations. We thank you, Father, for your Holy Spirit in us that allows us to move forward, to grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. May mga kahilingan po kami. Ang aming pangangailangan ay nakasalalay sa inyong mga kamay. Ang aming mga kapatid na hindi namin kasama sa umagang ito, maging si Sister Del, kayo po ang nakakaalam sa mga kaganapan. Panginoon, ang inyong kalooban ang siyang kilalanin po namin na tagumpay sa anumang mga pangyayari. Sa ngayon, maring nasa hospital at nangailangan ng panandaliang lunas sa anumang physical illness na dumating sa kanya. Sa kanyang mga mahal sa buhay, maging sa church, kami po ay dumudulog sa trono ng iyong biyaya. Ang iyong kalooban ang siyang magaganap. Maging sa kay Brother Idel, whatever illness na dumating sa kanya, ito'y nagpapahayag lamang na sa sanlibutan ito, marami kaming kahinaan sa buhay, physical, at salamat Panginoon na nandoon kayo. Makalapit kami sa inyo at matugunan po ninyo ang aming mga kahilingan. Dakila ka, O Diyos, sa iyong church, sa Lord's Episcopal Baptist Church, as a family
worshiping together, giving glory to your blessed name. Narito po kami kung may mga sa aming buhay ang hindi ka nais-nais sa inyong banal na harapan. Panginoon, salamat sa inyong mga salita. Reminding each one of us that if we confess our failures, our sins before you, you are faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. Thereby we can have that restored fellowship with you. At nais po namin ihandog ang lahat-lahat ng pagpapasalamat sa inyo, sa inyong ginawa sa aming buhay. Salamat, Panginoon, sa mga awit na pinahayag ng inyong mga mananampalataya sa umagang ito, strengthening us in the faith. Salamat sa praise and worship team na siyang nangunguna upang ang aming pag-aawitan ay magkaroon ng galak sa aming buhay. Panginoon, salamat po sa maraming bagay na aming natamo noong mga nakaraang panahon, maging sa oras na ito, ang aming fellowship, worshiping you in spirit and in truth. Narito po kami upang magpalakasan, to edify, encourage, strengthen one another, exhort one another in the faith. Habang may kagalakan ang bawat isa na humarap sa katotohanan, kayo ay babalik muli. Ito po ang aming dakilang pag-asa. May mga kahilingan po kami, maaaring hindi namin ito nabigkas o mabigkas man lang, alam mo po ito sa amin. Iniasahan po namin ang inyong pagtugon sa bawat mga pangangailangan. Panginoong Diyos, sa umagang ito, salamat sa inyong banal na Espiritu sa aming buhay na siyang gabay with your divine guidance. You strengthen us, encourage us through your words, through singing, through fellowshipping one another, even as part of the family, the Lord's Episcopal Baptist Church. Hinihiling po namin ang inyong pagpapala, maging daluyan ng inyong biyaya ang bawat isa na naririto ngayong umaga. Sa inyong dakilang pangalan, ito po ang aming samot dalangin. Amen. Dire-diretso na tayo sa message. Dire-diretso sa message. Ang ating batayan sa umagang ito, ang mensahe ay babasahin po ni Tatay Roger at we will listen to what God's Word is saying to us. Okay, so low. Okay. So, naanyayaan kong lahat at tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos na ating pong babasahin, kung saan hahanguin ng ating puting pastor ang mensahe na ating pong maririnig sa umagang ito. Ito pa yung matatagpuan natin sa aklat ng unang Korinto, 15 kabanata, mula sa una hanggang 10 talata. At ganito po ang sinasabi. First Corinthians chapter 15 verse 1 to 10. At ganito po ang sinasabi.
At ngayon pinaalala ko sa inyo, mga kapatid, ang mabuting balita na ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang ebanghelyo na inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Sa pamagitan nito'y naliligtas kayo kung matatag kayong nananangan sa salitang ipinangaral ko sa inyo. Liban na nga lamang kung kayo'y sumampalataya na di iniisip ang inyong sinampalatayanan. Verse 3, sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin. Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan ng nasasaad sa kasulatan. Nilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw ayon din sa kasulatan. At siya ay nagpakita kay Pedro, saka sa 12. Pagkatapos, napakita siya sa mahigit ng 500 kapatid na nagkakatipon. Marami sa kanila ay buhay pa hanggang ngayon, bagamat patay na ang iba. At napakita rin siya kay Santiago, saka sa mga apostol na sama-sama noon. 8. Sa kahuli-huli, napakita rin siya sa akin, bagamat ako'y tulad ng batang ipinanganak ng di kapanahunan, sapagkat ako ang pinakahamak sa mga apostol. Ako'y di karapat-dapat tawagin apostol, sapagkat inuusig ko ang iglesia ng Diyos. Ngunit dahil sa kagandahang loob niya, ako'y naging apostol at hindi naman nawalan ng kabuluhan ang kaloob niyang ito sa akin. Nagpagal ako ng higit kaysa kaninuman sa kanila, bagamat hindi ito sa sarili kong kakayanan, kundi sa tulong ng Diyos sa akin. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Pwede na po tayong umupo at tayo'y tumahimik, pakinggan ang mensahe ng Panginoon sa pamagitan ng ating buting pastor at nawa mapagpala ang bawat isa sa atin. Parang kailan lang sama-sama tayo karoon ng ganitong pagtitipon. It's almost 12 years, to be exact, na tayo ay kasama na nag-aaral sa salita ng Panginoon. Yung mga teenager, yung mga baby noon, nakikita ko professionals na ngayon. Purihin ang Panginoon. At yung mga kaedad ko ay hindi man lang nagbabago. Yung mukha parang teenager pa lang, mga 30 years old pa rin. Maisip ba natin, after 200 years, sa buhay na ating ipinamumuhay ngayon, mayroon pang makakilala sa atin? Ano sa tingin nyo? Maliban sa ikaw ay naging isang bayani, marahil maalaala pa ang pangalan, at tulad ng ating mga national hero. Subalit, ito ang tandaan natin. Bagamat hindi na tayo makikilala ninuman, sa mga panahong yaon, ang makakaalam lang ay ang ating Panginoon. Kilala niya ang kanyang mga anak. Kaya tayo naririto ngayon upang papurihan siya, sambahin siya. Kung anuman bagay na sa ating isipan ay gumugulo sa atin, kilalanin natin na ang ating Panginoon, ang ating sandigan. This morning, I would like to share to you the message about the provision for believers' stronghold.
ang ibinigay na biyaya para maging malakas sa pananampalataya ang bawat isa. Stronghold for believers sa umagang ito. And all by God's grace. At the beginning of human history, God gave a regulation on how a person must approach Him. Sa Exodus chapter 20, verse 25, kung gagawa kayo ng altar, huwag ninyong pagandahin. Kung may bato kayong ilagay sa altar, huwag ninyong tapyasin. Huwag kayong magawa ng steps. Just approach Him in simplicity. Sa biyaya ng Panginoon, kumilos ang banal na Espiritu at nakilala ng mga mananampalataya ang ibinigay ng Diyos sa bawat isa. Pag-aralan natin ang salitang biyaya, grace. Grace means the absolute righteousness of God. And we can approach Him, His righteousness, because of His grace. Grace and works is as exclusive as dark and light. It cannot go together. Grace plus work is no more grace. Pagdagdagan mo ang biyaya ng iyong kilos, hindi na yung biyaya. Because grace plus work is no more grace. The attitude behind work is pride and arrogance. We must always remember this. Pagka ang kilos ng isang tao ay ang kanyang tinitingnan, it results to arrogance and pride. Mayroon tayo niyan because of the old sin nature that we have. The attitude behind grace is humility. Ang pagpakumbaba sa harapan ng Panginoon, walang maipagyabang. And grace with humility brings divine power for growth. Grace with humility is the energy of every believer as we walk on this planet Earth temporarily. So from the time we are born to the time we die, God provides us grace, that saving grace for everyone who believes in what Christ has done. You believe that Christ died for our sins according to the Scripture. His payment for sin is so terrible na hindi kayang tingnan ng araw ang kasalanan ng bawat isa while Jesus hung on the cross, paying the penalty of sin. Mga tao noon, ngayon at sa darating. He suffered so much. He was judged. Pinaharap siya sa kay Anas, in-examine siya, pinaharap siya sa kay Caiaphas, kailangan siyang mamatay, pinaharap siya sa elders, the Jewish elders. Napagkasunduan nila na dalhin ang Panginoong Hesus sa governor ng Jerusalem, si Pilato. May kalaban si Pilato, ang governor ng Galilee. Napag-alaman ni Pilate na Jesus is from Galilee. Pinadala niya si Jesus
sa kay Herod. Doon sila, magkaaway sila, pero nung nakita nila si Jesus, nagbati, nagkaibigan sila ngayon. Hindi nila alam ang mensahe pala na ang Panginoong Hesus ay magbigay ng reconciliation sa kanila. Bagamat pinahirapan ng Panginoon, binugbog, tinadyakan, sinuntok, and Jesus Christ stands strong, thinking of every person on this planet Earth, including you and me. He stands strong as the grace of God that will provide salvation, and this salvation has eternal value. We just visited a country, very devout Buddhist. Kung tayo dito, very devout Catholic, merong mga Santo Niño sa mga bahay. Mayroon silang Buddha nakalagay nakulong sa kanyang sariling bahay-bahay. Ang kanilang pananaw, tinanong ko, ano ang katuruan ni Buddha? Buddha is always thinking of self. At sabi niya, kung mamatay ako, gawin ninyo, isunog ang katawan ko, ang aking abo ay sasambahin ng mga alagad ko na nanatili hanggang sa oras na ito, sa panahon ngayon. Mayroon silang tinatawag na iconicium. Tinanong ko anong ibig sabihin ng iconicium. Their interpretation for that iconicium is icon for eternal prosperity. Ang ibig sabihin, all by God's work, by good works. At ang kanilang pananaw lagi ay nasa doon sa kay Buddha. Naniniwala sila na pag namatay ang tao, lilipat siya kung mabait siya doon sa taong nabubuhay na mabait. Ang tawag nila doon ay reincarnation. Ganon din sa Hindu. Yung iba naman na naniniwala na pag namatay sila kaya may alaga silang mga pet. Ang kanilang mga pet, maaring ito ay mga nasa aquarium. Na kung mamatay sila, lilipat sila doon. Tawag nila doon ay transmigration. Kawawa naman yung lilipat siya doon sa mga ok-ok. Pipisitin na lang. That's their belief. But by God's grace, we have Jesus resurrected from the grave, and we have that assurance of salvation. One day, there is resurrection for every believer. Ito yung kahalagahan ng buhay ng mga mananampalataya ngayon. Madalas isinangtabi ang katotohanan na tayong lahat ay pansamantala lamang sa mundong ibabaw na ito. At gaano tayo katagal? Alam ba natin? Statistics sa Pilipinas, lagi ko itong iniisip. Sa Pilipinas, ang Pilipino, lalaki 66 lang. Thank God, sobra na ako 66. Ang babae, 73, average. Kung nakarating ka ng 73, thank God. But the time that we are in this planet Earth cannot be compared to eternity that God provided or prepared for each one of us. That is for the believer. For the unbeliever, ayaw tumanggap, nalinlang. The God of this world is so intent
in deceiving people, they will be separated from God. Pag namatay, pupunta sa Hades. Yun ang destination niya, place of torment. Darating ang panahon sa white throne judgment, ang unbeliever, hindi na matagpuan ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. At ang sino mang hindi matagpuan ang pangalan sa aklat ng buhay will be thrown into the lake of fire. Yun ang eternal destiny, eternal death ng unbeliever. Kawawa naman. The only sin that cannot be forgiven is the sin against the Holy Spirit, blasphemy against the Holy Spirit, and that is unpardonable. Ang banal na Espiritu ang siyang kumikilos sa isipan ng bawat isa. Kilalanin ang kanyang sarili na wala siyang magagawa, lumapit sa Panginoon. And it is all by God's grace. So understanding grace, it is God's provision from the time we are born, knowing salvation, saving grace, at we grow and walk together in the Lord. God provides that logistical grace that we need. That logistical grace is so important in our moment-by-moment walk until we die. And dying is the sweetest part of living because that is the moment where to be absent from the body, present with the Lord. Maraming nagtatanong, pag mamatay, saan pupunta ang kaluluwa? Ang kaluluwa, ito yung emosyon, ito yung may pagkilala sa sarili, ito yung may volition, ito yung volition is the issue, ito yung kaluluwa. Manatili yan habang buhay. Pag namatay, sabi ni Paul, 2 Corinthians chapter 5, verse 7 and 8, absent from the body, present with the Lord. And that is number one provision for strengthening the believer by God's grace. Second, our individual perception that we have to evaluate things around us and what is going on and what is happening. Paul said, as he wrote a letter to the believers in Ephesus, in Ephesians chapter 4, I have said this again and again, and this reminds us, with all humility to approach the throne room of God. And Paul had said, I bow my knees before the Father of our Lord Jesus Christ, from whom every family in heaven and on earth is named, that he may grant you, according to the riches of his glory, to be strengthened by his power in the inner man, and you be rooted and grounded in love, so that you will be able to understand, to comprehend how wide, how high, how long, how deep is the surpassing love that we have in Jesus Christ. So this perception that we have right now is based solely on the Word of God. And the Word of God says, ang pananampalataya dumating sa tao sa pamamagitan ng pakikinig at ang pinakikinggan ay ang salita ng Diyos. Ito yung nagbigay kalakasan sa bawat isa. Kung bakit ayaw nung ibang religious, alam natin sa Philippines. Sabi nila, Philippines is the only Christian nation in the Far East. Napatutuhanan ko yan.
yung sinasabi nga Christianity, but Christianity question mark. Dahil yung ginagawa ng mga pagan sa Thailand, sa Indonesia, sa Malaysia, ay parang katulad din na ginagawa ng mga Christian sa Philippines. Ang pananampalataya and the principle of faith at ang kanilang sinasampalatayanan. Sa mga mananampalataya, sabi ni Paul, narito ako ngayon, naging ganito ako, I am what I am. The grace of God in me is not in vain. Yet not that I am the one working, but the grace of God in me. And that grace, the potential growing in the believer, which is faith. Kaguluhan sa mundo, pag alam ng isang mananampalataya ang salita ng Panginoon at ang salita ng Panginoon ay nagsasabi, as we are waiting for the Lord Jesus Christ to come, to be released from the wrath to come, nagbigay tatag sa bawat isa. Alam ba natin ang nangyayari sa mundo? Gulo. Sa ating sarili, may gulo. Gulong-gulo ang buhay ko. Saan ako pupunta? Saan ako? Kapag wala ang Panginoon at ang banal na Espiritu sa buhay ng bawat isa, gulong-gulo ang buhay. Alalahanin natin nga, sa ngayon, we are the temple of the Holy Spirit, sabi ni Paul. Don't you know that your body is the temple of the Holy Spirit and the Holy Spirit resides in you? Maunawaan na natin ngayon ang kahalagahan ng ating destiny. When Paul wrote a letter to the Thessalonian believers, he said in 1 Thessalonians chapter 5, verse 9, you as believers is not for the wrath to come. Kung mayroong Jacob's trouble, may wrath to come, the great tribulation na sinabi ng Panginoon sa Matthew 24:21, believers are not destined for the wrath. And that is the potential that we have. We have faith that our God one day soon will release us from this pain and suffering. It's not only that we have the perspective about grace, it's not only that we have the perception, the understanding, the discernment of what is going on, it's not only that we have the potential about faith in God, but there is always that prospect for everyone. And that prospect is to be with the Lord. When He reigns, we will reign with Him. The prospect of the rapture is so amazing. The movement, in a twinkling of an eye, yung mga namatay na, bubuhayin. Unahin. At tayong mga buhay pa, snatch. Mula dito sa lupa, doon sa alapaap, there is that pagkabuhay muli. Yung mga buhay pa, i-translate na ang katawan. This corruptible body will be changed into incorruption. No more sin. In a twinkling of an eye, when the trumpet sound, every believer will be caught up, and that is our prospect right now. Yung ating pinagsikapan dito, mawawalang halaga, mawawalang saysay. Ang mananatili sa buhay ng mananampalataya
ang salita ng Panginoon sa ating buhay, sa ating nalalaman. I do not want you to be ignorant, brethren, Paul said, so that you will not be like those who do not have hope. For we believe that Jesus Christ died, buried, and rose again. So, ang mga namatay na, bubuhayin, uunahin, and we which are alive will be caught up. Itong caught up na ito, pinagdidipatihan pa, anong klaseng caught up yan? Pero there is that snatching. The term is rapture. Ang maiwan dito, haharap sila ng kalunos-lunos na kahirapan na hindi pa nagaganap sa buhay ng tao, sa kasaysayan ng tao sa mundo. Sabi ng Panginoon. Pag sabi ng tao yan, walang halaga. Subalit sabi ng Panginoon, haharap sila sa Great Tribulation. Ano ngayon ang mangyari sa mga mananampalataya? Because of the great hope that we have in Jesus Christ, everyone will be at the judgment seat of Jesus Christ. Everyone. Nandun ka, harap. 2 Corinthians chapter 5 verse 10. 2 Corinthians 5:10. You know kung na mayroong makakita dyan. Pero ito'y sinasabi, we will all appear before the judgment seat of Christ to give account, everyone, for what we have done while we are still in the body. Kung anong pundasyon ang ating natutunan, we will be accountable. By the way, mano-mano, one-on-one. Romans 14:12 says, each one is accountable to him, to God. Right now, we are accountable to strengthen, encourage one another in the faith. That is why we gather. Itong pagtitipon, pananambahan, nagbigay kagalakan sa bawat isa na pasalamatan ang Panginoon. At ito rin ang pagkakataon na ang bawat isa ay magpalakasan. I-remove mo ang iyong sarili sa gathering ng mga mananampalataya. Ini-invite mo ang self-induced misery. And so we have this prospect to be with God eternally. When the new heaven and the new earth descended, and there is that description with all the precious materials, perfect, pure, prepared by God for everyone. And there is this delight of the new heaven and the new earth. Yung mga nauuhaw, magkakaroon ng water from the throne of God's grace. Hindi na mauuhaw. God shall wipe away all tears from their eyes. No more death, no more pain, no more sorrow. Ito, mga kapatid, ang prospect ng isang mananampalataya. Ito yung kagalakan ng bawat isa na maging bahagi ng katawan ng Panginoon. Nung sumulat si Paul, ang sabi niya, salita ng Panginoon sa Ephesians chapter 4, verse 4. You are now part of this body. One body, with one spirit, one hope of our calling, one Lord, one faith, one baptism, one God who is above all and in you all. Everybody have that God as a believer. The very reason why we gather together as part of the body is to give glory to God. Ano mang nagaganap sa ating buhay ngayon, it's all but temporary. Ang mananatili
ang Panginoon sa ating buhay. Sino man sa inyo ang napapagal at nahihirapan, sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin at kailanman hindi ko kayo itatakwil. At yung lumalapit sa akin, sabi ng Panginoon, magkaroon ng kapahingahan. Therefore, my beloved brethren, Paul have said, in 1 Corinthians chapter 15, 58, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor in the Lord is not in vain. And this is the strengthening moment for the brethren. To God be the glory that God has given us again this opportunity. We are just passing by, but I'm so thankful to the Lord for the grace of life God gives to each one of us. Mayroon akong awit. At ang awit na ito, maaring mamaya, i-invite ko yung isang kapatid ko dyan. May mga message din yan sa music. But this is how this relates to us. I have heard of a land in that faraway strand, 'tis a beautiful home for the soul, built by Jesus on high. There will never shall die, in the land where we'll never grow old. Never grow old, never grow old, in the land where we'll never grow old. Never grow old, never grow old, in the land where we'll never grow old. Join me in prayer to end our message this morning. Let's pray. Father God, thank you so much for the grace of life. Thank you for reminding us the perspective for the brethren is your grace. The perception that we can discern and understand your purpose and plan for us is to give you glory and honor. The potential of faith uniting us together to help us grow in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. The prospect that we will be with you forever. Thank you, Father, for this time we can rejoice together in the Lord, singing together hymns, music. We'll be able to understand how life with you inspire each one of us. In Christ's name, amen. Apa. Buksan po natin ang Biblia sa Marcos 12:41 to 44.
Naupo si Jesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob sa templo at pinagmasdan ang mga naguhulog ng salapi. Napansin niyang maraming mayayaman ang naguhulog ng malalaking halaga. Lumapit naman ang isang biyudang dukha at naghulog ng 2 salaping tanso. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Sinasabi ko sa inyo, ang inihandog ng biyudang iyon ay higit na marami kaysa sa inihulog nilang lahat. Sapagkat ang lahat ay nagkaloob ng bahagi lamang ng kanilang kayamanan. Ngunit ang ibinigay ng babaeng iyon, bagamat siya ay dukha, ay ang buo niyang ikinabubuhay." Tayo po'y manalangin. Amang Diyos, Amang Banal, maraming salamat po sa inyong kabutihan at katapatan sa aming buhay. Salamat din po sa umaga. Salamat din po sa mga salita na aming narinig sa umagang ito sa aming pastor. Naway ang salitang ito ay tumimo sa aming puso at isipan at maipamuhay din po namin at maibahagi din po namin sa iba. Pagpalain niyo po ang mga tithes and offerings na malilikom ngayon upang matugunan ang mga pangangailangan dito sa aming iglesia at makatulong sa paghayo at pagbabahagi ng inyong salita. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Kasama ko ang aking mga kapatid. Yung isa galing, nag-uwi lang talaga yan siya para yayain kami na mag-visit sa Thailand. So kagagaling lang namin sa Thailand. Mga professor ito sila lahat. Retired professor. Ito ang sunod sa akin, si Inday Lily, Inday Lainey, at saka si Ma'am Esther. Siya yung professor sa Mindanao State University at kami ay naririto upang makabisita sa inyo at maka-fellowship sa inyo. Kagagaling lang po namin sa Thailand. We'll be back to Mindanao tomorrow. Akapila ang aawitin namin. We're part of the family that's been born again. Part of the family whose love knows no end. For Jesus has saved us and made us His own. Sometimes we laugh together, sometimes we cry, sometimes we share together heartaches and sighs, and sometimes we dream together of how it will be when we all get to heaven. God's family.
Sometimes we laugh together, sometimes we cry, sometimes we share together heartaches and sigh, and sometimes we dream together of how it will be when we all get to heaven, God's family. Though some go before us, we will live again, just inside the city. As we enter in, there'll be no more parting. With Jesus we'll be together forever, God's family. And sometimes we laugh together, sometimes we cry, sometimes we share together heartache and sigh, and sometimes we dream together of how it will be when we all get to heaven, God's family. Hello. Siguro na nasiyahan po ba kayo ngayon? Amen. Sa muli natin pakakarinig kay Pastor sa pagbibigay. At nasiyahan din ba kayo sa marinig yung awitin ng mga kapatid? Sana magkaroon din tayo sa ating mga pamilya ng ganito. Ngayon ay dadako tayo sa closing prayer. At bilang tayo po ay tumayo at bilang pagpakumaba ay iyuko natin ang ating ulo. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, may gawa ng langit at lupa, Panginoon, kami ay sama-samang dumudulog sa iyo at nagpapasalamat sa mga biyayang tinatanggap namin sa araw-araw at sa narinig namin, Panginoon, na dinala ng aming pastor na ito na biyaya na pagpapalakas sa aming spiritual na pamumuhay. Tulungan mo kami na makalakad sa iyong palatuntunan at palakasin kami sa aming mga kahinaan. Ikaw na kababatid ng kahinaan ng bawat isa. Kahinaan sa at ang bawat isa, Panginoon, ay may kanya-kanya rin kahilingan at ikaw po ang tumugon ayon sa iyong kayamanan. Maraming po salamat at tulungan mo kami na makalakad sa iyong palatutunan. Sa pangalan ni Jesus at dalangin ng pasalamat. Amen. Pastor. Doxology.
Panginoong Diyos, kami po ay nagagalak na maihandog sa iyo ang aming sarili. Haharap na naman po kami ng panibagong linggo. Talos mo ang mga pangyayari. Nawa, Panginoon, maging daluyan ng iyong biyaya ang bawat isa. Ngayon, ang pag-ibig ng Diyos Ama, biyayang ipinagkaloob sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Pagsama ng banal na Espiritus, maging sa ating kalagitnaan ngayon at magpakailanman. Amen. Magandang umaga. Tripled amen. Ang lahat ba ay pinagpala, mga kapatid? Ang kabutihan ng Diyos sa lahat ng pagkakataon ay naranasan natin. God is good. And all the time, purihin ang Panginoon. Okay. So, salamat sa Panginoon. Mamaya, meron tayong pagkakataon mabati ang ating butihing pastor na ngayon ay nagbabalik kasama ng kanyang mga kapatid. At unahin muna natin po ang announcement. Welcome to our first guest, time guest, John G. Jimenez. Please stand up. Amen. Helen de la Cruz, please. Amen. Wow. Nawa, hindi lamang ito ang pagkakataon na kayo ay aming pong nakasama, kundi ito ang simula na lagi namin kayong makakasama sa pananambahan. Okay? Mamaya, batiin natin sila, mga kapatid. Okay. Sino pa? Jimmy Aquino. Please stand. Lenny de la Cruz. Kayo pala. Welcome to our first time guest, mga Esther Soyco Plaga. Yan. Lily Robles. Salamat po sa Panginoon. Nakakasama namin kayo. Diba? Kayo pala po yun. Welcome po, Pastor Dan Soyco and family. Amen. Sa susunod na Sunday worship attendance, ngayon, meron po tayong mananampalataya na meron ng pagkaunawa. 90. Kids, 36. A total of 126. Purihin ng Panginoon. Happy birthday! Sino ba may birthday ngayon? October 29, ang ating kapatid, Andrea Aranda. Happy birthday sa iyo. Nabay, pagpalain ka ng Panginoon, mas marami pang buhay. Yan. Sa November 3, Brother Conrad Sawale, purihin ng Panginoon sa iyong buhay, kapatid. November 3, Ayan Nicolai Chan. A better half ni Sister Rachel. Okay. Worship leader na naman ako sa susunod na linggo. Purihin ang Panginoon. Sapagkat huwag kayong pong magtaka dahil wala si Brother Michael ngayon dahil naghatid sa ating kapatid sa ospital para lapatan ng Pangunang Lunas. Kaya
Ako po ang nataasan na naman ng mga nasa taas para manguna sa inyo. So, sa susunod, inyong lingkod pa rin. Yan. Offertory reader, Sister Odessa Chongson. Closing prayer, ating pong puting brother, Mari Yadaw. Marshal, Brother Andrew Aranda. Sa mga toddlers, ang ating pong assistant, Sister Mina Andaya. Sa mga mas maliliit pang bata, sa mga 7 to 12 kids, Jamela Galaites po ang assistant ng Sunday School. Presider po, sa prayer meeting po natin itong susunod na Miyerkules, ating kapatid, Brother Audi Sibilia. Siya po ang presider. World Day of Prayer sa November 4. Meron na bang nakahanda na ba kayo mga kapatid? Okay. So, World Day of Prayer sa November po. Ito ay gaganapin sa God's Beloved Church, Blessed Bill, Magalang, Pampanga. Special offering po for Quintans and Manabat family. Nawa, ang anumang may babahagi natin mga kapatid para sa namatay na ama ni Brother Jam at yung gagamitin para sa ni Sister Del, naway ating pong pagkalooban sila ng tulong sa pamagitan ng ating pong offering. Okay? Po sa ating lahat. Are we blessed today? Okay, so just to added the clarification po, dun po sa ating special offering. Ito pong namatay po nating tatay ng youth president po, no? Young adult president si Brother Jamie. So yun po yun. At the same time po, si Sister Del Manabat po, which is dinala po sa hospital ngayon, emergency, na stroke po siya. So I hope na kumakatak po ang bawat isa sa ating puso na magbigay po tayo at ito po ay hahatiin sa dalawa para po dun sa dalawang recipient po natin. God bless everyone. Okay, so ngayon po, meron pong naka-schedule na business meeting po, no? Are giving 10 minutes break, kumbaga 10 minutes break, yung personal ano po natin, inaanyayahan ko po yung mga miyembro na mag-stay po para po dito sa third quarter na business meeting po ito. Ngayon, kung hindi po kayo membro, ay maaari na po kayo na pwede na po tayo, no? Na malis po o ano mga po, no? Dahil yun lang po ay para sa miyembro po, okay? Pwede na po tayong umuwi. God bless po to everyone, okay?